very important yung transparency and citizenship participation. No? Ano ibig sabihin nito? To begin with, hindi lang dapat tayo reactive. Ang nangyayari kasi ngayon, umaasa tayo sa justice system na reactive. And to begin with, there should be mechanisms that allow us to create a culture na if-frown upon yung ganito at will prevent it at the earliest opportunity. Hindi yung crisis na tsaka na naman tayo galit na galit tapos wala na namang mangyari kasi pahabaan ng PC. No? In other words, dapat conscious ang mechanism ng Estado at ng publiko, hindi lang ng Estado. We shouldn't always wait for the government to do something about it. No? We have to do our own fair share as private individuals. No? So bibigyan ko na lang ng sample na itong lack of transparency. Yung SALN, di ba? Dapat nakikita ng publiko. Before makikita mo, mayroong mga PCIJ, investigative journalism, na ikukumpara kung bakit yumaman ng bigla ang isang politiko. Ngayon, imposible na yan. Bakit? In-appoint si Martires. Si Martires, ang Ombudsman Order number 1, pigilan ng mga tao na ma-access yung SALN. Basic yan eh. Nasa Constitution nga yan eh. Nasa Administrative Code nga yan eh. Unfortunately, may imprimatur na ngayon ng Supreme Court na dapat okay lang yung Memorandum Order number 1. Di ba? Again, dapat, nagalit na tayo dun eh, na hindi ko pwede makita yung SALN kahit nakalagay yan sa Constitution. No? And then yung media, kailangan, talagang galit rin no? Na sinubukan nila na walang tigil. I did thrice, na humingi ako ng thrice, tried to bring them to court pero meron na bilang Supreme Court decision so hindi siya ripe at this point in time kasi magiging superfluid lang siya. Pero definitely, yung SALN could have been a mechanism na matatrack natin at nahihiya itong mga ito na bakit ako yung mayaman hindi ko naman kayang justify. Or for example, ngayon pa lang nangyari yung open bycam na nakakapag-participate yung publiko at nakikita nila kung ano nangyari dun sa bicameral process ng budget, di ba? Kaya nga nagkaroon ng mga insertions eh. Why? Sila na lang. Yun nandun. Wala nang tumitingin, no? Even in policy making, basic, di ba? Sa local government unit, sa mga konseho, di ba? Sa different parts of policy making in the country, supposedly may hearing. Meron ba talagang hearing o moro-moro yan, di ba? Ini-institutionalize dapat yung tinatawag nating people's participation. Kaya naalala ko nung si VP Lenny tumatakbo, ang sabi niya, gagawa kami ng People's Council na parang counterpart ng konseho na kailangan ng kanilang consent, not necessarily as a prerequisite for policy making, but an integral step para magkaroon ng legitimacy kahit na anong ordinansa. No? And then itong People's Council na to, puro volunteers, mga respected members of the community. In other words, laging may nanonood at laging may participation ang publiko. Hindi rin ganun karami yung watchdogs natin. No? So ang question ko sa iyo, meron ba judiciary watchdog? Wala ko masyado nakikita. Di ba? Wala ko nakikita. Dapat sa US, may nag-a-analyze ng mga desisyon ng judges. No, ipapublish na yan. Wala. Makikita nila ng isang judge. Conservative ba yan? Liberal ba yan? Ano yung stand niya sa human rights? Wala. Tsaka meron pa dagdag ko dyan. Para may kultura tayo na parang bawal i-criticize yung decision. Bawal. Diba? Para bang easily offended. How dare you? Oo. Diba? Ito lang sa decision ni Leonen, diba? Para bang bawal yatang parang meron ka mararamdamang ganung kultura eh. Parang overly differential, tapos natatakot ka si Richard A. Darren nga, kinasuhan, di ba? Inabogado ko pa siya. Just because supposedly sinabi niya, 13-0 appointed yung justices ni Duterte. That's a fact. That's a fact. And that is part of his academic freedom. And trabaho natin yun bilang academics na magdiskurso. Bawal, kinasuhan. Kahit na fake itong mga cases na ito, sa bagal ng justice system, merong sword sa ulo mo, na nakatutok anytime, magkakaroon ka na ng second thought sa susunod mo at third mo at fourth mo. Pwede kang i-hassle no? Para i-hassle ka lang. Ang bagal, di ka makakakuha ng clearance. Alam mo ba yung kaso ko nga dun sa Mandaluyong, no? Nung nahuli ako ng anti-riding in tandem, na put in jeopardy pa yung isa kong application, yung scholarship ko in the US just because nakalimutan kong i-declare doon sa application form ko. May kaso, nakalimutan ko eh. Kalimutan ko na, lit-lit pala nito kasong to. Kala ko naman, criminal case, di ba? Grabe. Riding in tandem, and then sobrang dami nagme-message sa akin until now na hindi sila makakuha ng NBI clearance, hindi makakuha ng trabaho just because meron sila ng kaso na ito. Ang bottom line is grabe ka haselin at matatakot ka na lang, kaya wag mo na lang i-criticize. Tapos meron pa tayong a little bit of smart shaming, di ba na? Mas matalino ka pa dyan. Mas magaling ka pa dyan, di ba? Dapat, ikaw na magaling. Ikaw na magaling. Ultimately, for me, napaka-importante ng transparency, empower people to participate because this is we the sovereign people. Di ba? Sila naman dapat talaga yung nagde-decide kung sakali. May natatalinuhan ka sa kanila, nabobohan ka sa kanila. That's not the point, di ba? We trust the people to be able to make a collective decision and empower them to access information. No? And yan, wala tayo niyan.
from the SALN to participation ng bicameral process. First time yata sa panahon ngayon na nagkaroon ng participation yung watchdogs ng budget actually in the hearings. Nandun sila, pinayagan sila pumasok first time. And that's something that we can attribute naman siguro to this administration. Pero before, hindi sila actually explicitly invited. And again, as I've mentioned, sana in all levels of decision-making process, meron tayong tinatawag natin yung people's participation. No? And dapat conscious siya. Ang problema diyan kasi dahil maingay lang, tsaka natin yung public pressure. Pero let's see, paano sa mga subsequent budget hearings, diba? Budget deliberations, kung hindi na ganun kainit yung issue ng corruption sa budget. Diba? Kailangan institutionalize siya talaga every step of the way. At saka discretion na naman. Hindi nila, inimbitahan sila ngayon. Thank youhan mo na kaagad. Thank you po. Naimbita po kami. Para bang utang na loob mo pa. Pero next year, hindi mo sure kung imbitado ka ulit. Differential na naman tayo. Sa discretion. Actually, honestly, ang tingin ko dyan, pampapogi lang yan. Deodorizer lang yan nila Martin Romualdez. Dahil na-criticize, bigla sila naging paragon of transparency. Biglang pinopromote yung ganito, ganyan, di ba? Dahil na-criticize sila. Iba hindi nyo ginawa yung dati pa. Hindi na sana umabot sa ganitong dambuhalang insertions, di ba? Sabat din yung institutionalize, di ba? Sa akin naman, kahit na, sige, thank you, ginawa niyo yan ngayon, for me, until such time that you institutionalize people's participation, you invite certain groups, and in fact, you enable them. Sa akin, sa ibang mga countries, may public funding sa mga watchdogs na ito. May public funding na ina-allocate to make sure na hindi sila naman yung pati pamasahe nila sa mag-iisip, opisina nila sila mag-iisip, hindi sila makapag-hire ng technical consultants, kahit man lang interns, no? Tayo ngayon, nagre-rely tayo sa sheer volunteerism. Ang mga tao dito, 2-3 trabaho, matatraffic pa ng 2 oras, 3 oras, tingin mo ba may energy at may resources enough to devote a lot of time to himayin ng budget? Privilege yan sa a lot of us who can afford it, pero siguro 95% of the population cannot even participate, and that's the reason why there has to be some sort of funding when it comes to incentivizing the public to also participate and ensuring na continuous din yung participation nila, not contingent on donors, not contingent on sheer volunteerism, not contingent on the goodwill and intentions of a very few good men. No? Institutionalization again ang sagot, even when it comes to public participation and watchdogs, and probably providing funding there too. I totally agree sa ganyan. Number 5. Number 5, huling-huli naman na is very basic, obvious sa akin, na mukhang malayo, pero sa totoo lang hindi malayo, no? Sa akin, electoral reforms. Electoral reforms. Kasi nagiging vicious cycle siya, no? For example, laganap, and I'm an election lawyer, laganap ang vote buying. Laganap ang violation sa elections. Pero yung COMELEC, meron nga akong kaso sa COMELEC na pending 2022 pa. Hanggang ngayon, hindi pa na, tapos na yung susunod na election. Protest yun, hindi pa rin nagagalaw. No? Pero sa iba, ang bagay, depende sa whim again nila, mabilis. No? Yung enforcements ng election laws, campaign finance. Imagine, bakit hindi na-detect kaagad as early as possible na yung mga donors nila, contractors? Di ba dapat in the first instance pa lang na nakita na yan, meron na tayong mechanisms, no? Bakit pinapayagan na walang enforcement ng mga vote buying, no? Bakit, so ibig sabihin ngayon, bago ka tumakbo, kailangan mo ng milyon-milyon, it discourages hundreds of millions, actually, kahit konsehal, no, sa Metro Manila. It discourages people's participation in election kasi wala naman akong pera. Masyadong well-entrenched, masyado silang malalim, masyado malalim yung balon nila. So, it discourages younger ones and new ones in politics dahil ang dami nilang pera kasi hindi naman fair yung elections kasi hindi naman maayos yung enforcement, no? So, for me, importante from vote buying to campaign finance, maayos para makaboto tayo ng maayos. Kung hindi, kahit na lagi na tayo nagre-rely sa voters education ng Catholic Church, ng mga universities, kahit anong voters education mo dyan, kung malalagyan ng pera at naging kultura siya, no? At make sure na yung makinarya nila, well-oiled machine, ultimately, vote delivery matters, di ba? Ang sinasabi nila sa election, in order for you to win, kailangan siguro 30%, 40% lang dyan ang campaign. Di ba? Campaign talaga. Ang pinaka-importante yung last 10 minutes, last 5 minutes ng ano, and yun yung tinatawag na nagfo-focus na tayo sa vote delivery. Para yung kay Lenny Robredo, sample ko lang ha, kay VP Lenny, ang ganda ng kampanya Kitang-kita mo, pinakamaraming mga tao, excited yung mga tao Pati yung mga nakausap naming mga leaders, no? Sabi natin, susuporta namin kayo, ma'am. Paglabas ng sample ballot, yung last 5 minutes, anong lumabas sa sample ballot? Lahat Marcos.
Kaya sabi ko, that mo ko natalo nga talaga kasi nakita ko yung mga sample ballot na sinuportahan kahit yung mga kausap na namin 5 days before, ha? Talaga? Oo. Bakit? Kaya sabi ko nga, galit ka ba sa kanila? Traidor sila? Maintindihan mo eh. Last 5 minutes, yung crowd na ito, na mababait, siguro, nagdarasal, Lord, sana po magbago na mga Pilipino. Sana po iboto na nila ang tama. Galit na po tayo sa mga korap at abusado at mamamatay tao. Lord, di ba? Kasi bawal na rin mga kampanya. Yung last 5 minutes ng kabila, tatawag yung gambling lord sa'yo una, nasusuportahan na, Marcos tayo hindi ka pa siguro muna. O sabihin mo, sige, tingnan ko po. Pangalawa, tatawag sa'yo yung Marcos camp. Pangatlo, tatawag sa'yo yung Duterte camp. Pang-apat, tatawag sa'yo yung GMA camp. Pang-apat, yung religious bloc na alam naman natin. Pagkalimutan tumawag sa'yo, in the last 5 minutes, vote delivery will go to the other side. Kahit na akala mo, okay ka na. Apart from the fact na talaga naman sa surveys, hindi ganun kaganda yung performance. Pero vote delivery matters. And if vote delivery is something that we want to address, campaign finance, enforcement of election laws would be crucial. Not just voters' education, not just relying again on the goodwill of the public na sana boboto na sila ng tama. No? Vote delivery is very important. That can only be controlled if our regulations will be enforced properly by the COMELEC. Unfortunately, I have to say, on the ground, hindi talaga na-enforce properly yung ating campaign finance, campaign regulations, and even particularly yung vote buying culture in the Philippines. Yung nabanggit mo yung sa yung campaign finance, no? Kasi yung campaign finance unit, I think medyo in-expand yan ng COMELEC nitong previous elections, di ba? Pero ang problema dyan, kulang pa rin sa manpower, sa resources, tsaka sa funding. Kung ikaw yung kongreso at talagang matino yung iniisip mo, bubuhusan mo ng pera yan eh. Ang problema, it's working against your self-interest eh. Kasi pag pinalakas mo yung campaign finance office ng COMELEC o ginawa mo departamento, nag-hire ka na isang katutak ng mga accountants yan, tsaka mga mag-a-analyze, madedetect agad, di ba? For example, yung 30 million donation kay Cheese ng isang government contractor, di ba? Napaka-glaring nun. Tapos naka-declare sa kanyang source bakit ngayon lang natin napapag-usapan? At marami pa rin tinatamaan dyan, hindi ba? So yun, isa sa mga problema yan. Attorney Dino, gusto kong puntahan. Sige. Nilink ko lang sa flood control yung campaign finance. Anong point ko dito? Ang point ko dito, they know that they will be well entrenched at sila rin again yung mag-appoint, uupo sa commission on appointments, sila rin yung magiging presidente. Yeah. And then ibig sabihin, it becomes a vicious cycle. Siguraduhin mo lang may poder ka, bibilhin mo yung eleksyon, hindi naman ako mahuhuli, babayaran ko yung mga tao, pag ako na nandoon, babawiin ko yung pera. Siyempre, kailangan bawiin yung pera. Tama ba? Pag binawi ko ngayon yung pera, it becomes a vicious cycle, no? And I agree with you that there's certain things that Congress will probably not pass. I doubt that they will pass yung independent commission for flood control. I doubt that they will pass yung anti-dynasty law. I doubt that they will pass yung, let's say, for example, prohibiting religious groups from endorsing certain candidates. There are certain laws that again, walang incentive yung Kongreso na ipasa. Kaya nga, dapat rin, kahit na papaano, yung may mag-test case noong People's Initiative, sana, na very clear, may mechanism dapat, meron na naman technology ngayon, di ba, cellphone. Dapat nga may app na yan na i-check mo, kaya mo mag-pass ng law para ma-verify mo, meron ka namang di ba? Meron ka namang fingerprint dyan to authenticate your identity. Tapos we can pass a law. 3% lang yun eh. Wala pang nagtitake nun, pero sinubukan namin nung ibalik yung franchise ng ABS-CBN through the pirma kapamilya. Akala ko sufficient na yung fandom ni Nadine eh. Pero nung time na yon, COVID, hindi kami makapag-mobilize, makakuha ng signatures kasi physical signatures pa rin yung kailangan. So, dapat para ma-counterbalance yung lackluster Congress or Congress na hindi gustong ipasa yung certain things na ayaw talaga nilang ipasa, na contradictory sa personal interest nila kahit na people's interest yan. Dapat ma-perfect natin yung mechanismo to counterbalance a lackluster Congress, and I think that's through People's Initiative. Yung People's Initiative, wala sa ibang bansa. Beautiful creation yan in the 1987. Doon sa PI, hindi ba dadaan ka pa rin sa sa district congressman doon? Hindi ba they can also still influence the process? They can influence, but the people can also influence. The bishop can only influence. You only need 3% signatures. Na hindi pala pa nakagawa. Ang mahirap kasi per district. So kaya rin pigilan ng mga lokal, 'di ba? Pero kung kunyari 3% lang kailangan eh. So sa akin siguro naman kung magtutulong-tulong yung publiko on a certain proper cause. Sa akin nga subukan lang natin sa anti-dynasty bill. O baka di ba? Tapos kumuha lang tayo. Anyway, wala namang time frame eh. Kuha lang tayo ng signatures sa ipasa natin. Pero ang point ko pag napasa na natin yon,
baka kailangan rin nating ipasa yung amendment dito sa People's Initiative Bill na let's make use of technology, compelling the government to create that app na kaya i-verify yung ating mga identity para easier for us to pass a proposition, especially if we need to counterbalance Congress.